So ito po yung journey natin dito sa I Am Worldwide. So pakilala po muna ako. So my name is Felicissimo Reyes, pero yung most iba dito mostly kilala ako sa sa pangalan Jomar. So yun po yung ano natin, nickname natin. So nung bata tayo, akala ko din ang pangalan ko is Jomar. So sino po yung mga ganun na dati yung medyo malayo din yung pangalan, yung nickname sa tunay nilang pangalan. So ako po ganun na nung bata po kasi ako, akala ko tunay kong pangalan Jomar. Kaya sabi ko nga nung pumasok ako ng elementary, pagsulat ko ng pangalan sa nung grade 1 ako, sinulat ko sa papel is Jomar. Nung pinasulat kami ng teacher namin ng kung ano yung pangalan namin, so Jomar yung isinulat ko kasi ang alam ko talaga yun yung pangalan ko. Pero iba pala na so yan, Felicissimo pala yung pangalan natin. Pero kahit gano'n, yung pangalan kasi natin kinuha sa kung familiar kayo sa mga province, yung pangalan kasi kinukuha sa kalendaryo ng mga matatanda. So nagkataon po na doon napatapat yung ko natin, birth date natin, napatapat na yung pangalan is Felicissimo. So kung naging babae po tayo, Felicissima yan. Kasi ganun lang naman yung ginagawa ng iba na ng mga it's either O or A. Kung lalaki, O ang dulo, pag babae, A ang dulo. So yun yung natin. So kaya nagkataon kung lalaki tayo, so Felicissimo yung naging pangalan natin. So pero mostly yung iba tawag sa akin nga Jomar kilala. Then graduate po tayo ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. So yan po, akala tayo kasi actually po yung family natin is hindi naman sobrang hirap na to the point na wala nang makain. Pero yung natin, family po natin is yung hindi ganun karangyang family na talagang kaya tayong papasukin or makapag-aral ng mapapasok ng college. Pero nakatapos lang po tayo ng college kasi sa pagsusumikap natin. So sino dito yung familiar sa kasabihan na mag-aral kang mabuti para makapaghanap ka ng magandang trabaho at makahanap ka ng magandang trabaho para maabot mo yung mga pangarap mo. Sino yung nasabihan na din ng mga parents nila ng ganon? Pa-type naman ng I am para at least alam ko merong nakaka-relate sa atin na So yan, merong nag-type na ng I am na so maraming nakaka-relate na ganon din na So kasi ganon po tayo na nung makatapos po ng pag-aaral, nung bata po tayo, sabi mag-aral na mabuti para kapag nakatapos makahanap ng magandang trabaho at maabot natin yung mga pangarap sa buhay. So yun po yung pinaniwalaan ko before. Kaya talaga nagsikap po tayo na kahit hindi kayang papasukin ng parents natin na yung makapagtapos ng pag-aaral, nagsumikap po tayo. So naging scholar po tayo ng isa sa mga congressman that time. So naging scholar po tayo kaya nakapasok po tayo ng college. So nakatapos po ako niyan. Actually po yung course ko na gusto is hindi yung Bachelor of Science in Business Administration. Ang gusto ko po talaga maging isang engineer or engineer po talaga na yung pinaka ko talaga civil engineer kasi sabi ko gusto ko yung parang ang pangalan ko yung may pangalan may sa una yung parang engineer Felicissimo Reyes parang ganon yung gusto ko parang yung iba diba doctor or attorney sa akin kasi gusto ko engineer para magandang pakinggan so ganon yung ko that time kaya gusto ko din maging engineer na pero syempre po, may plan si Lord para siguro kaya hindi yun yung natin, natapos natin. So ang lang po kasi that time, doon sa school na pinasukan ko, yung BSBA or teacher, ay pinakaayaw ko po kasi yung mag-teacher. Bakit po? Kasi unang-una, mainitin yung ulo ko. Baka mamaya, pag nagtuturo ako sa mga estudyante at hindi nila naintindihan, mabilis uminit yung ulo ko. So, ganun po kasi ako na hindi ako yung matyaga na magturo na kapag hindi agad na naintindihan, so agad okay na yung tatyagain ko. So kaya hindi ako nag-teacher kasi alam ko sa sarili ko, ganun ako. So kaya BSBA po yung natin sa may po sa business. Pero ang pinagkaiba lang po dito sa business na ginagawa natin, yung itinuturo po kasi diyan, yung sa traditional business. Mostly po yung sa traditional business. Kaya nung makita ko po itong I Am Worldwide, sabi ko, although business yung pinag-aralan natin, hindi naman related yung dito sa ginagawa nating doon sa pinag-aralan ko yung I Am Worldwide. So kaya yan po lang tayo then after po na nakapagtrabaho po tayo. So ito po yung ko. No after ito pala yung family ko. So meet my family. So ito po yung reason kung bakit ko ginagawa yung I Am Worldwide ngayon. Yung parents ko po kasi yung father ko 72 na, mother ko 60 nasa 67 around 67 na ganon kasi 5 years yung gap nila.
So, wala na po talaga silang hanap buhay. Then ang ano ko po, kaya gusto kong gawin talaga ng seryoso at madaliin yung dito sa IAMO yung result natin kasi may ano na po sila, may edad na sila. So, gusto kong may paranas sa kanila yung magandang buhay, tapos gusto kong makita nila yung mga achievements ko na naabot ko. Na kasi sa trabaho, pwede naman tayo maging successful. Ang kaya nga lang ang tanong, gaano katagal bago mo maabot yung success na yon. 'Di ba? So, yun din yung ni Mentor Ikay lagi sa atin na kaya nga niya binilisan yung resulta dito sa IAM Worldwide kasi gusto niya maiparanas muna sa parents niya yung success na makukuha niya dito sa IAM Worldwide. Kasi syempre, kung sila yung reason kung bakit natin ginagawa. So kung bawa maging success mo, hindi natin bilisan yung success na gusto natin dito. So at hindi na nila ma-enjoy yung ibibigay natin. Let's say, sabihin natin magkaroon tayo ng magkaroon ng mga sasakyan or makapag-travel na pwede natin silang isama. Kung may edad na sila, minsan yung iba hindi na natin maiisama. Dahil sasabihin nila hindi na nila kayang lumayo kasi may edad na sila. So hindi na nila ma-enjoy. So kaya sila yung reason kung bakit natin ginagawa ngayon yung negosyo. Then ito kasi ako me before I meet IAM Worldwide. So ako po, sabi nga ni Mentor Arlene kanina, 10 years employed. Sino dito, meron pa dito ba maraming mga employed pa na nandito sa Zoom natin na nakikinig ngayon? Pa-type IAM kung ikaw naman is employed. Kung ikaw employed, so yan, tingnan natin kung sino yung mga So meron dito yan. Miss Ira, so si Mentor Ricky. So yan, mga kasi ako po kasi, 'di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, na 10 years nag-aral tayo mabuti para makahanap ng magandang trabaho. So naging employee po tayo, 10 years employed po tayo. Although nasa office yung work natin, then naging assistant supervisor din tayo sa work natin na 'yan. So okay naman yung kasi madali lang yung trabaho ko. Sabi yung lang, nakakapag-cellphone ako diyan, nagagawa ko pa din yung I am diyan before. Pero ang lang kasi diyan, kapag nasa work, unang-una fix yung income natin. Kahit gaano tayo kasipag, ganun pa rin, ganun at ganun pa rin yung natin, sahod natin. Na although tumagal ako ng 10 years diyan, pero yung itinaas ng sahod natin konti lang. Tapos pangalawa, ang isa sa hindi ko na diyan, yung boss, yung mga kasama minsan yung boss mo na nakakalaban mo. Sabi ko nga doon sa sharing natin doon sa magano tayo. Minsan most of the time mas matagal pa yung hindi niyo pagkakasundo ng boss mo kaysa doon sa magkasundo kayo. So, yan yung natin diyan na kaya sabi ko nung makita ko talaga na itong I am worldwide na yung makakatulong sa akin para mabago yung buhay ko. So, nag-decide tayo para mag full time. Pero imagine nyo, nung magtrabaho kasi ako diyan, sabi ko, 1 to 2 years lang, kukuha lang ako ng experience. Pero dahil breadwinner po tayo ng family, so anong nangyari po, natagalan tayo na natagalan tayo diyan, inabot tayo ng 10 years bago makapag-decide ng maghanap ng ibang opportunity. Pero maganda po doon nung yan dahil 'di ba nga medyo maluwag yung natin. Maluwag yung doon sa work natin, nakakapag-cellphone tayo kasi na regular naman po tayo diyan for the 10 years, doon sa 10 years na 'yon. So nakakapag-hawak din tayo ng cellphone, pwede tayong gumawa ng kahit ano. So kaya naghanap pa rin po ako ng ibang opportunity na pwede kong gawin habang may work ako. So diyan ko ginawa, sinubukan yung mag-stock market. Sino dito yung familiar sa stock market or ginawa yung stock market? Pa-type I am. Pa-type number 1 para mas mabilis. Kung ikaw is halimbawa familiar ka or ginawa mo na din yung stock market. So siguro yung iba kasi sabi kasi ng ito kasing stock market, nakita ko to sa ni Chinkitan. So si Chinkitan po kasi isang financial guru din na isa din sa mga pinapalo ko po siya na doon ko po siya nakilala, financial advisor din siya. Na nung mabasa ko po yung nung mapakinggan ko siya sa radyo tapos binasa ko din yung mga libro niya. So doon ko nakita na maganda din yung stock market. So kaya ang ginawa ko, inaral ko din po yung stock market ng So nung inaral natin, sabi diyan, pwede kang kumita din ng malaki. Kasi tayo, naghahanap tayo ng opportunity na mas kumita tayo ng mas mabilis or maabot natin yung success ng mas mabilis. So nakita ko po yung stock market na talagang pwede makatulong sa akin. So kaya ang ginawa ko, yan, sinubukan ko po, inaral ko. Yes, sa stock market, pwede ka din talagang kumita ng malaki. Kaya lang, pwede ka ding malugi ng malaki diyan.
At ang ano po diyan, ang labanan diyan, pera-pera din. Kung ikaw maliit lang yung pera mo, lalamunin ka lang ng malalaking ano, yung merong malalaking puhunan. So kaya talagang kung kokonti pa lang or ano pa lang yung pera mo, hindi ko sinasuggest na pumasok ka sa stock market. O kaya pangalawa, kung papasok ka diyan sa ganyan sa stock market, just in case lang naman pero hindi ko na kayo inaano kasi syempre nasa IAM na tayo. So yun yung ano natin. So kasi yung stock market kasi talagang ano lang, parang risk take sa mga risk taker lang 'yan na ano, talagang kung bawa risk taker ka, so yan pwede ka diyan. Pero kung hindi ka risk taker at ang gusto mo lang is kumita, hindi ko sinasuggest din yung sa ganyan. Then nasubukan din po nating ano, ito sa kabila yung nagtitimpla ng ano, ito po nagsasalin po tayo ng perfume. Hindi po yan Red Horse na tinatagay natin. So baka iba ka, ay akala parang Red Horse. So hindi po yan. Ano po yan, nagsasalin po tayo diyan ng perfume. So sinubukan din po kasi nating mag-ano ng perfume ng ano, kasi extra income. So ang ginagawa ko po diyan, pagkakagaling po natin sa work, so pagkakadating nagtitimpla tayo ng perfume. Tapos para yung bawa, may mga pa-order po. So di-deliver na lang natin sa kinabukasan pag ano, ka-out ulit ng work natin. So maganda din po, kumita tayo diyan. Kaya nga lang, ang pinagkaiba nga lang po diyan, 'di ba alam naman natin sa business, kapag nakita ng tao na kumikita ka, gagayahin. 'Yun yung ano sa business na ano, kapag nakita ng tao na may nagkaka-income ka, ang ginagawa nila gagayahin, then kung paano sila mas makakaangat sa iyo, yun yung gagawin nila. So kaya yung iba ang ginagawa, gumaya sa atin, inalam kung paano gumawa, tapos mas binebenta nila na mas mababa. So at saka yung ano natin, yung mga market natin, marami na din pumasok na ganyan. So kaya talagang ano, dumating yung point na itinigil na natin yung pag-ano ng perfume. Then nagawa din nating ano mag-online selling kasi sabi ko nga naghahanap talaga tayo ng opportunity na pwedeng makatulong sa atin aside sa work. Kasi ang nano ko nga ayaw kong mag-stay, naabutin tayo sa work ng senior citizen na natin. Yung iba kasi alam niyo po ba mga mentors, yung supervisor ko kasi sa work namin, ano na senior citizen na 72 years old. Imagine nyo na 72 kasi ang ano natin, 'di ba, at the age of 60 na ano, dapat nakapag-retire na tayo sa work. Kaya nga po may yung sa SSS may mga pension tayo at the age of 60 pwede tayo mag-pension. Kasi dapat at the age of 60 or 65 retired na tayo sa work. Hindi na tayo nagtatrabaho. Pero imagine niyo yung visor ko, 72 years old. Tapos kapag kinakausap ko siya, "Sir, bakit po kayo nandito pa? 72 years old na dapat nasa bahay na lang kayo nag-i-enjoy or ina-enjoy niyo na lang yung time." Ang sinasabi niya sa akin, ay Jomar, marami pa kasi akong bayadin. Marami akong pagkakautang. So kaya kailangan kong bayadan yung mga utang ko before. So imagine nyo na ano at the age of 72, marami pa rin siyang binabayadang utang. Sabi ko sa sarili ko, ayaw kong dumating yung time na ganun ako. Na talagang ano muna yung dumating yung time na talagang aabutin ko yung ganong edad bago pa ako mag-retire or yung ganong edad na ako, nagtatrabaho pa rin ako kasi kailangan. So yun yung ano ko, kaya ang ano ko talaga, ang goal ko talaga sa buhay na ano is mas maagang yung magkaroon ng maagang time and financial freedom. Yun yung ano ko talaga. Pero that time, so kaya naghanap tayo ng mga iba't ibang opportunity. So kaya pati online selling, pinasok na natin. Pero dito naman sa online selling, ang naging struggle natin dito, yung alam natin na konti lang yung pinapatong natin kasi ang mga binebenta po namin diyan, yung iba't iba lang, mga bag, mga relo, sapatos, mga damit. So copy paste lang din ng ano natin. Yung parang yung ginagawa natin, copy paste. Tapos papatong ka na lang. Halimbawa, doon sa kinunan mo 100 pesos, so papatungan mo 20 pesos para wag masyadong mahal. So 120. Kaso lang sa mga ganyan, minsan ano pa magano pa ng free shipping. So i-deliver mo pa minsan. So gagastos ka pa rin. Paano kung isa lang yung order tapos 20 pesos lang yung tubo mo? So minsan lugi ka pa. So kaya talaga ano na ano diyan, hindi din tayo nagtagal diyan. Pero diyan tayo na-invite through ng IAM World. Yung sa IAM Worldwide. Bakit? Kasi yung classmate ko nung college na ano, nakita niya nag-go-online selling ako. So ang ginawa niya, minessage niya ako, sinabihan niya ako na Felix, ang tawag niya kasi sa akin Felix. Pre or Felix, yun yung ano niya. So Felix na ano, may ano ka ba? Gusto mo bang idagdag yung ano, product ko diyan sa pag-online selling mo tapos bibigyan kita ng ano 100 pesos.
Sabi niya yung gano'n. Sabi ko, sige, pwede naman. Kasi, kung 100 pesos, okay na sa akin yun. Magpo-post lang naman ako eh. Tapos siya naman yung bahala magpa-ship. Ganun yung sabi niya. Tapos, tawag doon, sabi ko nga, doon sa ibang product nga, yung 50 pesos, 20 pesos, okay na ako. Eh, how much more kung 100 pesos? Tapos, hindi pa ako yung magpapa-ship. So, sabi ko, sige, paano ba yan? Kaso, nung sinabi niya sa akin na pinakita niya sa akin yung barley, tapos yung sinabi niya sa akin yung price, 1,000 pesos. Sabi ko, parang ang hirap na bang ibenta. Kasi sino sa atin yung gano'n na nung makita yung barley 1,000 pesos, tapos gano'n lang kaliit, 10 peraso lang na mahalan. Ako kasi gano'n, hindi ako makikipagplastikan kasi totoo yun yung namamahalan ako talaga kasi that time talagang ang thinking ko yung kasi ako yung taong medyo matipid din kasi sabi ko nga ang liit lang ng sinasahod ko. So kailangan talaga magtipid para makaipon. So sabi ko kung ako ang bibili ng ganyan, parang hindi ko bibilhin. Kaya sabi ko namahalan ako. So kaya although ginawa ko din naman yung nag-post pa rin ako, nag-try ako magbenta, sabi ko why not, baka may bibili. Pero walang bumili na Pero anong nangyari po doon kasi anong nangyari, yung father ko nagkasakit na tapos yung father ko kasi hindi siya mahilig uminom ng mga gamot. So kahit na anong gamot, yung hindi namin mapainom siya. So kaya anong nangyari, nagpray ako kay Lord that time na ano kaya yung pwedeng makatulong para at least yung father ko is dahil 'di ba senior na nga po so para ma-boost yung immune system niya at saka magkaroon ng vitamins. So naalala ko yung ko ulit yung barley. Sabi ko maganda siguro yung barley, nakikita ko kasi sa Facebook na ganon. So sabi ko, why not ipatry ko sa parents ko? So kaya yun po, ang inabil ko that time na para maka-discount, inoperan kasi ako nung kaibigan ko ng sabi mag-member ka na lang, yung para maka-discount ka, para at least magamit ng parents mo. So yung lower package po, yung pinakamababang package yung kinuha natin that time. Kasi sabi ko, gusto ko lang maka-discount na hindi ko din naman mabenta yung product. Sabi kong ganon. So kaya yung pinakamababang package yung kinuha natin. So that time po, hindi naman tayo na-presentan din ng negosyo kasi yun nga, sa pagbebenta-benta lang ng pero hindi na-present sa atin yung business presentation, yung IBP. So ito yung so paano nga ito yung ko, bakit ako na-invite? So kagaya nga nung sinabi ko kanina na na-invite tayo dahil nga po sa products. Yung parents natin kasi kailangan yung parents ko na gusto ko magkaroon ng vitamins na iniinom nila. Tapos pangalawa, ayaw ko na maging employee. Sino dito yung gusto maging habang buhay employed? Sa mga employed dito, gusto niyo ba na habang buhay or hangga't kaya nyo employee kayo? Meron bang ganon na gusto employee lang sila? Kasi ako, ayaw ko ng ganon. Yung magiging employed lang ako habang buhay or magre-retire ako sa is employee ako. Kasi gusto kong magkaroon ng time and financial freedom. So kaya ang ginawa ko, naghanap talaga ako ng ibang opportunity na pwedeng makatulong sa akin. So ibinigay sa akin ni Lord yung I Am Worldwide. Then yun, pangatlo, looking for new opportunity. So naghahanap din ako ng opportunity na talagang yun nga, para makatulong or mabago yung buhay ko. Then I want time and financial freedom. Sino dito yung gusto ng time and financial freedom? I know lahat na nandito tayo ngayon is gusto natin ng time and financial freedom, tama ba? Kasi kung hindi mo naman hindi yung gusto mo, so maaaring wala ka dito kasi pwede ka naman kumita pwede kang kumita dito sa IAM. Pero kung ang gusto mo time and financial freedom, so kaya ka na-attend ng mga training dito at saka mga ganitong sharing kasi alam mo, dito mo matututo na kung paano makukuha yung time and financial freedom. Kasi dito basta makabenta ka ng isang box of barley, pwede ka nang kumita makaano ka ng package, kikita ka na. Pero kung hindi mo aaralin ng tama or hindi ka makikinig lagi ng mga trainings at hindi mo basta maaabot yung time and financial freedom na gusto mo. So kagaya kung meron yung mga top mentors natin ngayon. Then I have a big dreams. Kasi ako mga mentors, mataas din akong mangarap. Kaso lang, nung mapunta ako sa pagiging employee, nawala na po yung pangarap ko. Although kasi parang nakita ko lang yung reality na kung being employee ka, hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Yung magkaroon ka ng magandang bahay, magkaroon ka ng magagarang sasakyan, magkaroon ka ng malaking savings kasi ayun nga pong for the 10 years po na naging employee ako,
wala akong naipon. Meron naman, hindi naman zero-zero, pero yung sinasabi nilang financial wealth na kapag tumigil ka ng pagtatrabaho, malalaman mo kung gaano katagal yung ano mo, yung naipon mo. Yung sa akin kasi po, yung naipon ko that time, siguro tatagal naman ng 1 taon, 2 taon. Pero ang ano ko doon, yung ano lang, ang bibilhin ko lang pagkain ko. Kaya tatagal ng 2 taon. Kasi syempre, kung pagkain lang naman, hindi naman tayo ganun ka ano, maano sa pagkain para lang may makain, mabuhay yung ano. So tatagal ng ganun. Pero kung gagastusin natin sa mga sadyang normal na gastusin natin, so baka po wala pang 1 taon, maubos yung ipon natin na konti lang for the 10 years po na pinag-ipunan natin. So doon pa lang, sa ipon pa lang, ano na lang, wala na. Kaya sabi ko, paano ko pa maabot yung mga pangarap ko, magkaroon ng ano, ng magandang buhay or time and financial freedom. So, yun po yung ano natin. Kaya naghanap tayo ng ibang opportunity. So, yun na ano natin din. Ito po yung ano, Meet My Angel Mentor. So, itong kasing nasa side, sa taas, yung nakapink ako, yun yung mentor ko, si Mentor Jen. So, siya po yung kaklase ko nung college na ano, siya po yung nag-invite sa akin dito sa opportunity na to. So, thankful po ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, baka wala po ako sa IAM Worldwide. Yes, marami akong makikita, makikilala na ano po, na part ng IAM, marami magpapakilala kasi 'di ba lahat naman kagaya ngayon, marami na nag-i-invite sa atin. Pero baka hindi basta ako maniwala or hindi ko gawin o yung IAM Worldwide. Bakit? Kasi marami na po nag-o-offer sa akin na opportunity ng ano, ganitong networking before ko makilala yung IAM Worldwide. Marami na po na ano, alam nandiyan na yung sabi nga nasa unahan. Tapos yung ano basta iba't iba po na ano nasa unang row yung mga ganun. So yun yung ano pero hindi ko po pinapansin kasi unang-una alam ko po na maganda yung ano sa network marketing, alam ko 'yan. Pero depende po sa company. Pero alam ko basta may product ka, okay 'yon. Kasi yung product naman pag it's either ibenta mo or gamitin mo, hindi ka nalugi. Then alam ko po na maganda yung kitaan. Kaso ang problema po sa sarili ko. Ang inaano ko is baka hindi ko kaya na ano, yung I mean, hindi naman sa totally kaya kasi kung nagawa nga ng iba kaya, pero yung ayaw kong gawin, yung gano'n, yung makakausap ka ng tao para mag-offer or magbenta-benta ng yung parang yun nga, yung sa parang gano'n, yung network marketing. Kasi ibang thinking ko dati, parang recruit, yung mga gano'n. Pero sabi ko nga, bakit yung iba ginagawa na ano. Pero kung hindi dahil nga sa mentor ko na ano, baka iba yung ano or baka hindi din ako mag-join kasi marami na nag-offer sa akin pero hindi ko inaccept. So, pero syempre kahit ano, yung hindi ko ngayon nakakasama yung mentor ko, thankful pa rin ako diyan. Pero maganda doon, hindi mo man makasama yung direct mentor mo, may mga iba pang mentor na makakasama mo at maggagabay sa iyo dito sa business. Kasi yun yung maganda dito sa atin sa environment na meron yung company natin. So, yun yung maganda na ano kasi yan, nandiyan si Mentor Ikay. So, thank you po Mentor Ikay sa pag-guide na alam ko na kahit hindi kami yung mga direct referral mo ano pero ginagabayan niyo po kami. Then nandiyan din po si Mentor Mau na isa din sa mga gumabay sa atin lalo na nung nagsisimula tayo. Then yan si Mentor Ses na lagi natin kasama dito na ano na gumagabay na ano natin. So sila po yung mga angels mentor ko na very thankful din po ako kasi syempre kung hindi dahil sa kanila baka hindi ko alam kung nasaan ako ngayon or ano yung meron ako ngayon na ano kasi syempre although dito naman sa company natin dito sa IAM Worldwide ang maganda kasi dito yung environment na meron tayo na kahit hindi mo sila direct mentor ano tutulungan ka or magagabayan ka or mag-aano sa iyo pero syempre iba pa rin yung may mga mentors na gumagabay sa inyo na sa atin na ano. So yan then ito yung challenge nung mapunta tayo sa ano, kagaya nga ng sinabi ko kanina, I don't want network marketing. Kasi sabi ko nga, yun nga, yung sinabi ko kagaya ng sabi ko kanina, ganun yung thinking ko. Kaya ayaw kong gawin yung network marketing. Then pangalawa, I don't know how to handle people. Kasi ako po yung taong dominante. So yung medyo ano daw kung magsalita kasi kagaya nung mga so baka dito pag may mga nasabi ako na ano sa inyo o ano na lang kung bawat tamaan ka so pasensya wala naman akong pinatatama kasi minsan may mga nung nakaraan may nagsabi sa akin ano daw napaka-dominante kong mag-share may nagganon sa akin sabi ko dominante daw sabi ko hindi ko naman napapansin kasi siyempre ganun nga ako na so kaya sabi ko I don't know how to handle people.
Kasi yung yung mga tao na hindi bawa ako yung magiging leader kasi nung napasok kasi ako ng college at hindi lang college kahit high school gusto ko lagi ako yung leader na ako yung mag-handle ako yung mamumuno sa kanila sa kasi parang ayoko yung ako yung sumusunod gusto ko ako yung sinusunod so ganun ako na talaga kaya sabi yung minsan kahit gusto ko maging leader ang gusto ko ako lagi ang leader pero minsan 'di ba pag ka naman dapat pag leader give and take hindi lang yung ikaw yung masusunod dapat minsan makikinig ka rin sa downline mo or doon sa pinamumunuan mo so ganun po ako kaya parang hirap akong mag-handle ng people so yun yung kasi dito kasi 'di ba relationship business or yung tao yung business natin so yun yung natin then I don't have network kasi ang thinking ko kokonti yung kakilala ko or yung hindi ganoon kadami yung kakilala ko tapos alam ko sa sariling alam ko na yung mga kakilala ko, yung iba hindi marami yung hindi maniniwala sa akin. Paano ko nasabi? Kasi sabi kagaya nga nung kahit yung mga kaklase ko or barkada ko ng college, ngayon wala akong kasama na or under ng team ko na kaklase ko ng college, yung mga kabarkada ko. Bakit? Kasi even yun nga nung college pa po ako kasi competitive din ako. So kami kahit magkakabarkada kami pero magkakakompetensya kami. Lalo na sa academic, gusto namin kami yung nag-excel lagi. Bawat isa lahat kami ganun yung namin. So, ganun po yung naging na-build yung character ko na sa competitiveness na So, kaya kahit nung ma-invite ko sila ng dito sa I Am Worldwide, hindi pa kahit although ang sinasabi nila hindi nila gusto ng network marketing, pero kagaya nga ng sinabi ko dati, after 2 weeks or 1 week, 2 weeks nalaman ko nasa ibang network marketing. So, lang doon. Ibig sabihin, ganun pa rin yung nila. Gusto pa rin nila competitive yung ganun pa rin yung nila, nakikipagkompetensya pa rin kami sa bawat isa. So, ganun yung ko, kaya sabi ko, kokonti yung network ko. Pero maganda kasi dito, na sa natin, hindi mo kailangan na, yung kung kokonti lang yung network mo, okay lang yan. Or kung kokonti yung warm mo. Bakit? Mas marami kasi yung hindi mo kakilala. So, yun po yung kasi nasabi ko, bakit yung iba, kokonti din naman yung kakilala, pero bakit nag-e-excel? Or bakit nagagawa yung negosyo? So, ganun po yung naging thinking ko nung nung pasukin ko to. Kung nagagawa ng iba, kaya ko din. Na kasi syempre marami nga dito high school graduate, ako nakapasok. Ganun pa rin yung think ko before kasi syempre dominante tayo. Kung nagawa ng iba, magagawa din natin na natin. So, kaya pinasok natin yung itong I Am Worldwide. So, yan, sabi nga dito, if you have something if you want something you've never had, you must be willing to do something you're never done. Kasi kung may gusto kong mabago sa buhay mo, may kailangan kang baguhin. Yun yung kailangan natin eh. Kasi syempre, ang natin, kung gusto mong maging successful dito sa ginagawa natin, dapat kung ano yung mga hindi mo nagagawa dati, gagawin mo. Dahil kung halimbawa naman, sabi mo hindi mo kaya, bakit nagagawa ng iba? So, ibig sabihin, hindi lang natin ginagawa yung dapat natin gawin or maring tamad lang din tayo. Kasi ako, inaamin ko, kaya minsan nabagalan din tayo sa resulta na ginawa natin is medyo may din tayo, yung parang nako-comfort zone pa rin, lalo na nasa work. So, ganun tayo. Kaya alam natin na may income tayo. So, kaya nako-comfort zone tayo. So, kaya yun, nung gusto kong mabago ang buhay ko, kaya may ginawa tayong bago. Then next natin ito. So ito kasi 'di ba yung ang maganda, 'di ba sabi ko nga nung wala akong network, hindi ko alam kung paano mag-handle ng people, hindi ko alam kung paano yung gawin yung negosyo. Ang maganda dito, may mga taong gagabay sa iyo. Nandiyan yung mga mentor mo, yung mga taong nag-invite sa iyo kasi hindi ka naman dadalhin yung mentor mo, hindi kanya dadalhin dito kung hindi kanya tutulungan. Kasi dito sa business na ginagawa natin, tulungan business. Bakit ko nasabi? Kasi kung tutulungan ka ng taong ng mentor mo, kapag tinulungan ka niya, ganun din. Kung pag naabot mo yung pangarap mo, maabot niya din yung pangarap niya. So kaya dito, tulungan business. So kaya kung bawat nandiyan yung mentor mo, ginagabayan ka, maging thankful ka. Kasi ang dito sa business natin, sabi nga nung iba, yung business natin to eh. Kaya kung nandyan man yung mentor mo or wala, yung pagiging successful mo dito, hindi yung mentor mo yung gagabay. Di ba? Hindi yung mentor mo yung gagawa sa'yo.
gagawa ng success mo dito sa business natin, kundi sarili mo din. Kasi yung mentor mo, gagabayan ka lang yan para kung paano gagawin yung negosyo. Kaya kung bawa, ginagabayan ka niyan, pinupush ka niya, lagi ka niyang mini-message, huwag kang magalit sa kanya kung lagi na lang araw-araw mini-message ka, mag-training ka, umattend ka ng training, ganito yung gawin mo. Kasi ang gusto niya, maging successful ka. Kasi walang ipagagawa sa atin yung mentor natin nang hindi na sa ikabubuti natin. So, yun yung maganda dito sa business na ginagawa natin. Then, kung ikaw naman, yung mentor mo, hindi ka ginagabay, yung wala dyan yung mentor mo. I mean, yung hindi mo nakikita ngayon, wala man dyan yung mentor mo or hindi ganun ka-focus sa'yo, okay lang yan. Maging thankful ka pa rin kasi wala ka naman dito sa IAM Worldwide kung hindi dahil sa mentor mo. At saka kung hindi ka laging, bawa, kung sabi mo, ay Mentor Jomar, sabi mo, araw-araw may message ng mentor mo na umattend ng training. Eh paano ako mentor na hindi ako mini-message nung mentor ko? Hindi ako sinasabihan na umattend ng training, wala nagsasabi sa akin. Okay lang yan mga mentors kasi maganda dito, may mga training tayo. Or baka minsan kaya hindi ka lagi nasasabihan ng mentor mo kasi may din yan, marami din yang hinahandle. Marami siyang kasi hindi lang naman tayo yung mine-mentor nung mentor natin. Marami din. Baka ikaw naman kaya hindi ka na ngayon nasasabihan, medyo matagal ka na. Nung una baka sinasabihan ka pero hindi ka naman nakikinig. So kaya yung mentor mo nagsawa na din magsabi sa iyo kasi baka akala niya ayaw mo talaga, hindi ka interested. O kaya naman dati sinasabihan ka, alam niya na kaya mo na i-handle yung sarili mo kaya ngayon hindi ka na inaalalayan ng mentor mo. Kasi yung mentor natin, tao din lang naman yan. Minsan may pinagdadaanan na hindi natin alam. Akala natin okay lang pero hindi natin nalalaman may pinagdadaanan din 'yan. Na pero paano ko nasabi? Kasi ganito mga men. May kwento lang ako sa inyo na ito hindi ko napapangalanan kung sino. Pero nung isang araw kasi na may kakilala kami na after ng training may taong isang kinuha na nag-share sa amin. Kami nakapaikot tapos may nag-share na nag-share siya sa amin, nag-motivate. So ang galing na na-motivate kami lahat, na natutuwa kami na ganun talagang ang galing ng mindset talaga nung tao na yon. Pero at yung ganun kahit ganun kaganda yung pagmo-motivate sa amin, nalaman ko na yung tao pala na yon may mabigat na dinadala na problema sa buhay niya, personal problem. Pero imagine nyo nung malaman ko yon, ang galing lang din dito sa natin, sa team natin sa IAM Worldwide. Bakit? Kasi imagine nyo, yung tao na yon may mabigat na dinadala na personal problem sa kanya. Pero, ang niya, nung sinabihan siya, kahit hindi niya ka-team, siya, nag-share sa amin, nag-motivate siya sa amin, na pero kahit hindi niya ka-team, kahit may problema siya, pero pa rin niya, ginawa pa rin niya yung part na para maka-motivate siya, maka-inspire siya ng ibang tao. So ganun yung natin dito sa business, yung environment natin na kahit minsan yung mga mentor natin, hindi natin alam may pinagdadaanan, pero ang gusto niya sa atin, ma-motivate tayo. Kaya ang ginagawa niyan, hindi nila yung yung personal problem yung sinasama dito, inihiwalay nila para lang matulungan tayo. So kaya minsan mga mentors, kung ikaw, halimbawa, akala mo pinabayaan ka na ng mentor mo or hindi ka na-motivate lagi ng mentor mo, huwag kang magtampo or magalit sa mentor mo na hindi ka na naaalalayan yan. Kasi baka may personal problem yan, may busy lang lagi, or may mga sobrang dami nga ding hinahandle. So tao din lang naman kasi yung mga mentors natin. So kaya dapat lang tayo. So business kasi natin to, so tayo yung mag-a-achieve ng business natin or yung success na gusto nating maabot dito. So yan, kaya ito mga tao na to, ito sina Mentor Mau that time. Sinabi ko punta tayo ng Batangas. So napunta sila, imagine nyo, from Manila sa kaya yun yung maganda. Hindi tayo pababayaan ng mga mentors natin. Then yan, nandiyan din sina Mentor Ikay, sina Mentor Ses. So yun, tsaka yung ibang mentor na nakasama din diyan natin sina Mentor Mel na Then ito na natin. So ito sinama ko lang kasi ito yung that time kasi na after nitong natin sa Batangas na dito tayo kasi yung dito sa natin yung after ng IBP natin sa Batangas, nagkaroon tayo ng ma'am. So sharing ng bawat isa. So dito kasi, 'di ba, sabi ko nga yung package ko that time lower package lang kasi user lang tayo. Pero after nung natin, nagkaroon tayo ng sharing,
ma'am or yung sharing ng ano nakapalibot ang umano diyan sina Mentor Mau, sina Mentor Jen, sina Mentor Ses, Mentor Mel, sina Mentor Ophel. So nandiyan nag-sharing. So yung parang ginagawa natin after training ng ano natin, so ma'am. So nag-sharing diyan. So that time kasi naka-cover package pa ako, si Mentor Ses, nag-share kasi siya ng ano niya, journey niya dito sa I Am Worldwide. So na-share niya na that time yung pera niya, ano lang, yun na lang yung pera niya. Pero nagawa niya mag-avail pa rin ng ano higher package which is yung Platinum 112. So that time through sharing, na ano ako, parang na-challenge ako kay Mentor Ses. Sabi ko kasi na ano, kung nagawa ni Mentor Ses na ganun, maglabas ng ganung kalaki, tapos yun na lang yung pera niya, bakit hindi ko kayang gawin? Eh kaya ko din naman maglabas. So bilang yung 'di ba pag dominante ganun, kapag nakakarinig tayo ng ano, nata-challenge tayo, ginagawa natin. So kaya na-challenge tayo. So sabi ko no ano, bakit hindi din namin gawin? So ang ginawa natin, nag-upgrade po tayo ng ano, from copper, nag-upgrade tayo sa platinum, pero ngayon naka-jade package na po tayo. Kasi syempre, alam naman natin yung benefits ng jade package, kaya yun yung inabil natin. Kaya pinilit natin maka-upgrade sa jade package. So yun yung ano, kaya mga mentors, kung halimbawa may taong mga nagpapa-share sa inyo, mag-share lang po tayo kasi hindi nyo alam yung pwedeng kapag nag-share po kayo ng testimony nyo or ng journey nyo dito sa I Am Worldwide, kahit simpleng bagay lang yan, may mga taong mai-inspired. May mga taong akala nyo wala lang yung sharing nyo, pero may mga tao na pwedeng ma-inspire sa inyo na or makarelate sa inyo, kaya medyo mababago yung buhay nila. Ano, so kaya kapag may mga nag-share or yung halimbawa nagmamam tayo, so ano lang tayo, mag-sharing lang tayo para at least makakatulong yun sa atin. Or hindi as iba. So kaya yan, ano lang tayo. Then ito, ang maganda kasi ito, 'di ba, nag-upgrade tayo sa Platinum. Ang maganda nito, after natin mag-upgrade sa Platinum, ano po 'yon, March 2020. Bigla nagkaroon ng pandemic. March 15, i-declare yung pandemic. So sabi ko, paano mangyayari nito sa product ko, saan ko dadalhin? Eh pandemic. Pero sabi ko, okay naman 2 weeks lang. Yun yung declared kasi sabi at the end of the March, ano na, okay na, balik sa normal. Pero bago matapos yung ano March, anong nangyari? Ulit, dinagdagan. 1 month daw ulit extend hanggang sa inabot na ng 1 year. Pero the good thing kasi yung maganda sa natin, sa company natin, nag-adjust, mabilis na kapag-adjust through online. So naano tayo sa online. So nagkaroon tayo ng Zoom, doon tayo na mini-meeting ng mga mentors natin. So doon tayo tine-training pati sa yung natin sa company natin na online training natin. So doon tayo mas natuto at nahasa sa business na ginagawa natin. So kaya yung iniisip ko na saan ko dadalhin yung product during pandemic, ito na po 'yon. So na-dispose natin yung mga products natin na yung pinang-upgrade natin. Then ang maganda diyan, nakakapag-repurchase pa rin tayo. So naubos na nabenta po natin yung mga products natin even during pandemic. Pati yung nung mag-upgrade tayo ng Jade package. So yun yung maganda kasi yung natin, yung business natin nag-boom during pandemic. Yung iba kasi nagsara, di ba? Pero maganda dito sa business natin, kahit pandemic, booming. So yun yung maganda sa natin, sa business na ginagawa natin. Then syempre nung kahit pandemic, kumikita tayo, nag-decide tayo na kasi kung ikaw kumikita ka na part-time, so what if gawin mo full-time? Tama ba mga mentors? Kasi kumikita ka na ng part-time kung gawin mo siyang full-time, so ibig sabihin mas malaki yung kinikita mo. So kaya diyan po nag-decide talaga ako na gawin kong full-time. So nag-resign po tayo sa work na so para at least ngayon po 1 year and 1 year and 2 months ng resign tayo kasi last April 1, 2000 last year nag-resign po tayo. So then ako nag-decide na sabi ko gagawin ko na full-time. Then ito po tayo na punta din tayo sa GGS na nag-decide din po tayo na pumunta ng GGS. Actually nung pumunta ako ng GGS, hindi alam ng mentor ko Hindi din alam ni Mentor Mau na nagpunta ako diyan. Nag-decide lang po tayo na magpunta diyan. Kasi bakit? Alam po natin na diyan tayo mas malaki yung magiging improvement natin kapag nag-decide tayo. So kaya halimbawa ikaw naman isang leader ka or mentor, yung mentor mo pinupush ka na gawin mo full-time o kaya naman magpunta ka ng GGS or pumunta ka sa mga taong makakatulong sa iyo. Kasi yung mentor mo alam niya na kung ano yung makakatulong sa iyo
Ako kasi that time na ano alam ko kahit walang nag-push sa akin na pumunta ng GGS, nag-ano ako talaga. Kasi sabi ko, ano, alam yung napapakinggan ko sa mga training, yung mga mentors natin na nababago yung buhay pag napunta dito sa GGS. Siyempre, hindi naman basta pumunta ka, gagawin mo pa rin ng ano. Pero ang maganda kasi doon yung environment na kasi siyempre ang galing ako sa environment ng yung environment ko employee. So, siyempre, kailangan kung gusto natin maging successful, 'di ba sabi nga, kung ano yung sinasamahan mo ngayon, yun yung magiging ikaw. So, kung ikaw gusto mo maging millionaire, sama ka sa mga taong millionaire. Kung gusto mo maging car achiever, sama ka sa mga taong car achiever. Pero kung gusto mo maging empleyado lang din, so doon ka sumama sa mindset ng mga empleyado. Kasi kung ikaw employee at kasama mo yung mga taga-IM, ang ima-mindset sa'yo lagi, mag full-time ka ng IAM. Bakit? Kasi yun yung alam nila na makakatulong sa'yo. Pero kung ikaw naman, employee ka, ang kasama, ikaw IAM ka, tapos ang kasama mo, mga employee, ano yung sasabihin sa'yo? Oy, wag mo na ano yan, trabaho lang tayo. After work, mag-aano ka pa rin, hindi ka magpapahinga. Ganun kasi yung mindset nung nasa employee ako. Na sinasabihan ka na, pagod ka na nga sa trabaho, tapos pag uuwi mo pa, ganyan yung gagawin mo. So ano yung, iba yung mindset. So kaya kung ikaw, kung ano yung gusto mo, maabot sa buhay, yun yung samahan mo. Na ano, kung gusto mo talaga maging millionaire ka, kung gusto mo maging car achiever ka, samahan mo yung mga car achiever. Iba kasi yung employee mindset kaysa business mindset na ano. So yung kasi, 'di ba, kung ano nga yung kasama mo sa bahay o kasama mo sa paligid mo, yun yung magiging ikaw. Kasi kahit gaano ka katibay yung sarili mo, pag nasamahan ka ng mas marami, nadadala ka pa rin. Na ano kasi dati na ano nung ako yung 'di ba siyempre yung naranasan din natin minsan nakasama natin mga magiinom, naging magiinom din tayo. Pero nung makasama natin mga hindi nagiinom, so nawala din 'yon, yung mga ganon. So kaya yun yung ano ko, kaya nasasabi ko talaga kasi naranasan ko. Kung ano yung sinasamahan mo, yun yung magiging ikaw. 'Di ba sabi nga ng iba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi ganun talaga yung nangyayari. Law of environment. So yan. Then, ito, pagdating natin ng GGS, ito yung mga nakasama natin. So, I am family natin. So, ito mga to po, mga mentors, hindi natin mga kilala yung mga yan. Actually, ang nakikilala ko lang dyan si Mentor Ses. Kasi yun nga, sa Team Dominators, pero hindi pa kami ganun ka-close na yung talagang, kasi sa Zoom lang naman kami nakakausap na ano, pero syempre, pagdating dito, yung I am environment natin, iba. Na kahit bago ka, kahit hindi ka na kakilala, basta na ano kanila, ano ka, parang turing nila family. Yun yung maganda, yung isa sa nagustuhan ko dito sa ating I am family. Bakit? Kasi imagine nyo kahit sa labas, yung maglalakad ka lang dito sa ano, tapos may kahit hindi minsan nakikita ka lang may bag ng I am, binabati ka nila na hello men, kumusta men? Oh, dami naman yung parang ang ganda lang ng culture ng I am worldwide na kahit hindi kayo magkakateam, hindi kayo magkakakilala, pero basta magkasalubong kayo na ano, malaman na I am ka, nagbabatian. Yun yung maganda dito sa ano natin, sa culture natin sa I am worldwide. So dito pagdating natin ng ano GGS, sila yung mga nakasama ko. So maganda kasi dito sa ano natin, ito do sa ano natin sa class, itong unang 10 kami dito na unang nagkasama-sama, ilan na dito yung mga car achiever. So yan, nauna dito si Mentor Joyce, then sumunod si Mentor Florence, then si Mentor Jean, si Mentor Ses. So tayo yung sumunod. Alam ko marami nang susunod dyan na ano, mga nakapila na dyan. Nandiyan na din, I know yung ating host kanina, susunod na din niya. Excited na din ako dyan na ano, malapit na yan. Yan, si Mentor J. Mark, si Mentor Kev. Yan, ano na din yan, susunod na yan, mga yan na ano. So yun yung ano natin dito. Yun yung maganda kasi kung sino yung sinasamahan mo na dito sa environment, yun yung nagiging ikaw. So kaya kung ano yung maging yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, kung ano yung gusto mong maging, yun yung samahan mo. So kaya talagang excited na ako dito sa mga kasama ko dito, lalo na dito sa mga picture na to. So kasi bawa, kung ikaw naman sumama ka sa isang, alam mo na yung sinamahan mo, yun yung culture na maging gusto mo, tapos ang gagawin mo, hihiwalay ka. So depende sa iyo kasi minsan yes, pwede mong maabot, pero ang ano naman, gaano kabilis yung ano. So kaya dapat, 'di ba sabi nga, yung baga na nag-aapoy, huwag mong ihiwalay do sa madami. Kasi kapag inihiwalay mo, ang mangyayari sa iyo, mawawala yung baga, mawawala yung apoy, yung excitement mo. So kaya dapat kung bawa kasama ka na sa magandang environment, huwag ka nang
mas dumikit ka sa ganun. So yan, next natin ito, syempre dahil yun nga, yung mga nakakasama natin, mga nagkaka-result din. So yan, ito yung mga transaction natin sa office kapag nagpa-process tayo sa office. Then ang maganda kasi dito, yung halos minsan araw-araw nasa office tayo para mag-process ng ano, then nakakabenta na din tayo ng mga products. Kasi syempre, yung kung ano yung ginagawa ng mga kasama natin, yun din yung ano, aaralin natin kasi yun dito sa maganda kasi dito sa GGS or kahit wala ka sa GGS, yung mga mentors natin pwede kang mamiso. So kaya minsan yung pag napunta ng office, yung ibang mga nakikita mo na nakakabenta or yung ginagawa yung business, maraming pinaprocess, nakakapamiso ka kung paano nila ginagawa. So yung mga ano naman, mga mentors naman natin, na ano, hindi sila madamot na sinasabi nila kung ano yung ginagawa nila. So kaya yun yung maganda sa ginagawa natin. So kaya yan, nakakabenta na din tayo ng mga ano. Actually hindi yun eh. Marami pa to yung ano eh, yung ano pati may video nga ako dito na yung nagpapa-DHL tayo. So hindi lang maisama ko dito sa PowerPoint ko kasi hindi ko na-paste yung time na ganon. So marami pa na ano tayo mga transaction, LBC, JNT, yung alam mo yung kilalang-kilala ka na sa mga ano, pinagpapashippan mo na ano sa JNT, sa LBC, sa DHL. Actually nga, pagpapasok natin sa DHL, tatanong, sir, saan bansa padadala? So alam na nila kung saan, parang nakasave na talaga sa kanila. Imagine nyo yung sa dami na nagpapadala sa kanila, pero kilala ka. So ibig sabihin, araw-araw nandun ka. Na ano, or hindi man araw-araw, malimit ka sa ganon. Na ano, kahit sa LBC, pag ano, magpapaship tayo, minsan yung iba pag magpi-pick up tapos walang ID, hindi makakuha. Eh tayo minsan pag ano, pag walang nakalimutan ng ID, okay lang yan sir, kilala na naman kita. So yung gano'n na ano, ibig sabihin, lagi ka nandun. So kaya nagagawa natin yung negosyo. So kumikit na ano natin. Then ito ang maganda dito sa ginagawa nating business, hindi lang sa direct selling tayo pwedeng ano kumita. Kasi 'di ba may 13 ways of earning tayo. So yun yung ano natin, kumikita na din tayo. Naranasan natin magka-check ng 35,000 one week, 36,000 na yan magkasunod na weeks yan na ano natin. So yun yung maganda dito sa business na ginagawa natin. Kasi sa work, ano yan eh, no sa work ko, ang kinikita ko lang sa isang buwan, 16,000, pero babawasan pa yun, marami pong babawasin doon. Babawasan ka pa ng SS, pag-ibig, PhilHealth, na ano, so tax. So yun yung ano doon. Pero dito, imagine nyo, yung 35 at 36,000, nabawasan na ng tax yan. So sa ano yan, yung 36,000, almost ano na yan, 3 months ko na yan sa work ko before. Pero dito, 1 week na kinita natin. So yun yung maganda dito sa business natin. May chance na lumaki yung income mo, depende sa sipag mo. Na ano, so sisipagan mo lang siyempre. Ano, kasi lahat naman kailangan ng sipag eh. Kahit naman sa work natin eh, kailangan mo ng sipag kasi kapag hindi ka naman nagtrabaho, wala ka din kikitain. Hindi ka naman saswelduhan ng boss mo kapag hindi ka pumasok, 'di ba? So dito ganun din naman na ano, kailangan mo lang sipagan pero darating yung time na kahit wala kang ginagawa, na ano kikita ka dito, magiging kahit tulog ka kumikita ka. Kasi 'di ba, yung mga tapuan natin ganon na kahit tulog kumikita, kahit nagbabakasyon pag-uwi dito, 1 million yung income. So alam ko maliit pa yan. Pero para sa akin, malaki na yan kung kukumpara ko sa dati kong trabaho na yung ang kinikita ko nasa 16,000 lang or babawasin pa doon, minsan 12,000 na lang yung natitira. 1 month income yon na ano, pero alam ko darating yung time na magkakaroon din tayo ng income ng kagaya ng mga top mentors natin. Na ano, so basta magtuloy-tuloy ka lang kasi kung hindi ka magtutuloy-tuloy, syempre maiwanan ka kasi sabi nga dito, matira, mayaman. So yun yung ano natin dito. Then ang maganda, doing yung business, nakakasama na din tayo sa mga Eagles sa mga recognition ng team natin. So yan, thank you Mentor Ikay dito sa recognition natin dito sa Eagles, no. So nitong top May, ito na lang kasi isinama ko kasi ito yung latest. So nakasama tayo ng naging top 1 direct seller tayo ng ng company natin ng company ng team natin sa Team Eagles. Then naging top earner din tayo, nakasama din tayo sa top 20 earner ng team natin. Then maganda dito, hindi lang sa Team Eagles, nakakasama na din tayo sa top MVP natin na sa recognition, direct sellers at saka wholesalers ng team MVP natin. So imagine nyo yung kasi yung team MVP hindi lang naman yan hindi lang naman 10,000 yung members niyan. Imagine nyo nasa I think 30 to 40,000 na yung members ng team MVP pero nakakasama tayo sa mga ganyang recognition.
Then ang maganda dito, hindi lang naman tayo yung kumikita. So under our team, may mga kumikita na din ng mga bonuses, yung ating past ROI, yung just for you at give me 5. So hindi lang isa, dalawa, kasi ilan na din yung kumikita. Then ito, meron na din tayong 100 circle na under ng team natin. So yan, ito si Mentor Opel, sa yung taong unang nagtiwala sa atin dito sa business. Then ito si Mentor Jocelyn, si Mentor Chanel, Mentor Melanie, at saka Jimmy, at saka si Mentor Sheena. So mga 100 circle na din sila doing I am business. So yung maganda diyan, ilan na din ang diyan, yung iba diyan magpo full time natin. Makakasama na natin full time. Then meron na din tayong Sapphire under our team. So kahit hindi tayo yung natin, goal natin mag-Sapphire. Yun yung maganda kasi dito sa business natin. Hindi sa nauna or nahuli. Kasi kung ikaw nahuli, na mas masipag ka, mas mataas or mas malayo yung mararating mo. Kasi dito sa business na ginagawa natin, pasipagan to. Hindi ito paunahan. Pasipagan to or pasipagan na sa ginagawa nating business. So kaya yung iba, kung ambawa sabihin mo, ay mas nahuli ako kaysa kay mentor na ganit sa mentor ko, okay lang yan. Kasi basta masipag ka, mas malayo yung maaabot mo. Yan, wala sa nauna or nahuli. So tama yun, Mentor Mark. So yun yung natin. Kaya dapat talaga, kung gusto mo mas mabilis ang resulta mo, mas sipagan mo. Kung halimbawa yung mentor mo, hindi pa sapar ngayon, sasabihin mo, ay, hindi pa kasi sapar yung mentor ko, kaya hindi muna ako magsasapar kasi siya muna. Hindi ganon. Kasi kung hindi pa, wag mong ibabase ang result mo sa mentor mo. Dapat, nasa sa iyo yun, ikaw yung magdidictate. Kung hindi pa nagsasapar yung mentor mo, pwede mo siyang unahan. Pwede mong sipagan. Kung hindi pa nagmimilyon yung mentor mo, pwede mong sipagan para ikaw yung mas mauna kaysa sa mentor mo. Yung kasi dito, hindi basehan kung sino yung nauna at nahuli. Basehan dito kung gaano ka kasipag at kung gaano ka kadedicated na maabot yung mga pangarap mo. Eh paano kung umalis yung mentor mo, umayaw yung mentor mo, anong gagawin mo? Aayaw ka na din? Dapat hindi ganon. Kasi nandyan man yung mentor mo or wala, pwede ka maging successful dito sa business na ginagawa natin. Nasa sa iyo yung nasa sa iyo nasa mga kamay mo yung pagiging successful mo dito sa business natin. Kaya paulit-ulit ko sinasabi yung kasi syempre para mas maintindihan natin na talagang kailangan mo na sa yung ikaw yung mag-decide sa iyo sa yung manggagaling kung paano kung ano yung maaabot mo dito sa business na ginagawa natin. So yan din syempre ito pakita ko lang yung mga commute days natin before na kasi syempre nung wala pa tayong car na nagko-commute pa rin tayo na papunta Batangas, papunta sa mga talks natin na yung sasakay ka ng jeep, bus, tricycle na ang kasi doon pag nagko-commute, yung hindi mo alam kung ano yung oras na makakarating ka. Minsan ang appointment mo alas 10. So kailangan mong umalis ng mas maaga ng hindi lang 1 oras, 2 oras kasi hindi mo alam kung yung sasakyan mo gaano katagal. Tapos patigil-tigil pa yan. So kaya maganda din ito nung nasa baba, nung magkaroon na ng car yung mga mentors natin, nakikisakay lang din naman tayo. Kasi syempre ganun talaga na ang maganda lang kasi yung mga naunang mag-achievements, pina-experience natin yung yung achievements na meron sila. So yun yung maganda sa natin. So kaya yan din. Ito yung casa hopping natin na sabi kasi ng mga mentors natin na dapat bisitahin mo yung pangarap mo. Kasi yun para at least mas ma-motivate ka. Kasi syempre, halimbawa may goal ka. Ano ba yung car na gusto mo? So syempre dapat alam mo kung ano yung car na gusto mo. May mga dream board na ba tayo, mga mentors, na dapat meron ka alam mo kung magkano yung price. Kasi kung hindi mo alam yung magkano yung price, basta sabihin mo, ay gusto ko ng sasakyan. Hindi mo alam kung anong sasakyan, paano ibibigay sa iyo ni Lord? So kaya dapat kung may goal ka, may gusto ka maabot sa buhay, kung gusto mo ng car, dapat alam mo yung car na gusto mo, alam mo kung magkano yung price. So dapat, yun nga, kaya sabi dito ng mga mentors natin, magkasahaping ka. So yan, ginawa natin, nagkasahaping din tayo, tinignan natin yung actually yung gusto ko talagang Honda City or Civic na pero ang doon, hindi tayo na-approve diyan. So sinubukan natin magpa-approve pero hindi tayo na-approve na kaya nag-try ulit tayo. So ang natin, na-approve tayo sa MG. So yun yung natin. Then ito, sabi law of attraction, pa-picture ka daw sa mga sa pangarap mo.
So sa gusto mong sasakyan. So kaya nagpa-picture po tayo. Ito kasing nasa gitna, yung Corvette na Mentor Stephen. Gustong-gusto ko yung talaga yung blue na ganyan. Yung ganyang pagka-blue. So kaya sabi ko nagpa-picture ako diyan kasi ganyang blue yung gusto kong kulay. Tapos yung ayun nga, una ko kasi na yung kay Mentor Marlon, yung Corvette, na kasi gusto para nagandahan talaga ako sa Corvette. Although wala akong hilig sa mga sports car, sa mga supercar, pero sabi nung makita ko 'yan, parang ang ganda talaga. Parang kahit hindi ka pogi, nakakapoging tingnan pag ikaw yung bababa diyan na so sabi ko pag ganyan siguro yung sasakyan ko pag marami talaga pagbaba mo, aabangan ka talaga pagbaba na sabi, yun yung ko kaya sabi ko ang ganda talaga, maganda siya na yung then itong yung picture namin ni Mentorses naman. Ito naman kasi kaya ko sinama kasi nung maglabas si Mentorses, nung ma-approve siya na ma-approve yung sasakyan niya, na sabi ko sa sarili ko, kung na-approve si Mentorses, kung nangyari kay Mentorses, alam ko mangyayari din sa akin. Kaya nagpa-picture na din po ako diyan. Kaya yung excitement na ko diyan, parang ako yung naglabas ng kasasakyan. Kahit hindi ako yung naglabas kasi nasabi ko sa sarili ko, kung nakapaglabas si Mentorses, kaya ko din. Na magkakaroon din ako, mangyayari din sa akin. So, yan yung natin, law of attraction. Then syempre kung yun nga nangyari naman sa atin. So yan natin from commuter ngayon mayroon na tayong sariling sasakyan natin. So yan, thank you Lord kasi syempre hindi naman dahil lang sa akin yan, hindi dahil sa galing ko kundi dahil kay Lord yan. Na binigay sa atin yan ni Lord na para magamit natin sa negosyo kasi syempre kailangan natin yan sa negosyo natin. Kasi yung sabi kasi ng mga mentors, kung kumikita ka tapos wala kang result, hindi maniniwala sa iyo yung tao na kumikita ka. Pero kung nakikita ng mga downlines mo na talagang may result ka, kahit hindi ka lagi nagpo-post ng income mo, pero makikita nila nagkaka-result ka, maraming ma-inspired sa iyo. So, yun yung natin. May-inspire din pati yung team mo. So, kaya talaga naglabas tayo ng result. So actually nung kasi nung ilabas nung diyan, nag-ano din ako, may takot pa rin sa ko na what if hindi ko kayang monthly, what if yung hindi ko kaya na anuhan yan, yung monthly niya. So pero sabi ko si Lord naman ang bahala kasi God will provide na natin. So yan, ito yung mga kasama ko nung ilabas natin yung yung car na actually nung diyan, akala nila nung pumunta kami diyan na ilalabas yung car, mag-aano lang kami. May talk lang kami. Ito talk, ang nakakaalam lang diyan si Mentor says na may lalabas kami, kukuha kami ng car. Pero yung apat kong kasama, alam nila may talk kami na pupuntahan. Pero kaya natatawa ko nung pagsabi ni Janelet na magka-chat kami nasaan yung iniintay ko siya, sabi ko bilisan niyo kasi inip na yung client na gutom na. So natatawa kaya nung magkita kami na sa na sabi ni Janelit, nasaan yung client? Sabi ko yan yung client. So hindi kasi nila alam pero natutuwa lang ako kasi na nung makita nila natuwa din sila na ganon. So yan. Then so yan kaya ito meets Jaire. So diba God's will provide. Kaya nga kasi hindi naman kung hindi actually kung kakayanan ko lang, hindi ko kaya yan na ilabas. Or hindi ko may yan kasi syempre pinangalan din natin sa pangalan natin na pero kung ako lang hindi ko kaya yan. Pero dahil kay Lord na kaya nailabas natin yung sasakyan natin. So kaya Jireh yung pinangalan natin kasi kung natin Jehovah Jireh, God's will provide. Na then yung 2 Corinthians 9:15, so ito yon na thanks be to God for this inexpressible gift. Na so sabi nga dito sa Mark 10:27, humanly speaking, it is impossible but not with God. Everything is possible with God. So then sabi din dito sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. So kaya mga mentors, kung halimbawa ikaw nagpe-pray ka kay Lord na Lord, gusto ko din magkaroon ng resulta, gusto ko na maging millionaire, gusto ko na magkaroon ng car, gusto ko na maging sapphire, pero hindi pa binibigay sa iyo ni Lord, maaaring hindi pa ito yung tamang panahon. So baka hindi pa tamang panahon para makuha mo yung mga pinagpipray mo, pero huwag kang susuko. Abutin mo lang, i-goal mo lang yung mga pangarap mo, continuous to pray ka lang kasi darating yung time na ibibigay sa iyo ni Lord yon. Baka hindi ka pa lang tamang tao. Hinuhubog ka lang, binibuild ka pa lang ni Lord para maging tao para pag dumating yung time na ibinigay sa iyo ni Lord, hindi yung sarili mo yung
hindi ka magiging yung mayabang or hindi yung sarili mo yung pupurihin mo kundi si Lord. At marami kang taong may inspired sa magiging achievement mo. Kaya siguro hindi pa binibigay sa iyo ngayon ni Lord. Pero basta wag ka lang susuko, tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo, darating yung time na ibibigay din sa iyo ni Lord yung mga pinagpe-pray mo. So, yun lang mga mentors. Thank you so much. To God be all the glory. So, I hope may na-inspired kayo at may na-impart ako sa sharing sa inyo. So, yeah.